Ikatlong araw na natin ngayon dito sa Balbalan at sigurado ako na tulad ko, kasing-kati na din ang mga paa ninyo na mapuntahan ng mga lugar na talaga namang ipinagmamalaki nila dito. Abay kung namangha kayo sa mga ipinakita namin sa inyo nitong nakaraang 2 araw, patikim pa lang yan. Kaya naman mga kababrayan, samahan nyo kami ni Ate Lian na tuklasin ang mga itinatago pang ganda na talaga namang mapapawaw, amazing talaga ang Pilipinas, lalong-lalo na dito sa bayan ng Balbalan sa probinsya ng Kalinga. Bagtasin ng exciting na mga kalsada at bangin, pasukin ang mga kuwebang minsan pa lamang nararating. Damhin ang simoy ng sariwang hangin sa Balbalasan. At syempre, tikman ng mga putahing katakam-takam din, and I think, medyo challenging. Kaya mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, handa na ang inyong mga backpack at samahan kami muling mamasyal. Ano pang hinihintay ninyo? Tara! At gaya nga ng nabanggit ko kanina, dadalhin namin kayo sa mga lugar na hindi nyo aakalain may mga lugar pa palang hindi pa halos napupuntahan o natutuklasan ng karamihan sa ating mga kababayan. Nandito tayo ngayon sa Mount Balbalasang. Idiniklara itong National Park noong 1972. Bukod kasi sa pambihirang natural na kagandahan nito, mayaman din ang lugar sa iba't ibang uri ng species at naglalago ang pine trees. Matatagpuan din sa Mount Balbalasang ang ilan sa mga endangered na hayop gaya ng Luzon pygmy fruitbat at Luzon bushy-tailed cloud rat. May uri din ng rafflesia ang natagpuan dito. Ang rafflesia ang itinuturing na pinakamalaking bulaklak sa buong mundo. Tara na't bisitahin natin ang Mount Balbalasang National Park na tinatawag ding Green Heart of the Cordillera. At bago pa man makarating sa Mount Balbalasang, kakaibang adventure ang ma-experience mo dahil sa mga daanan sa gilid ng bangin. Mamamangha ka din sa mga tanawing aakalain mong painting dahil sa natural nitong ganda na pinagyaman ng husto ng panahon at pinayabong pa ng inang kalikasan. Gaya na lamang ng mga nagtataasang pine trees na to, na aakalain mong nasa ibang bansa ka dahil sa dami nito.
At kapag narating mo na ang mismong barangay ng Balbalasang, mapapawaw ka talaga dahil hindi lang mga mata mo ang gagaan, kundi pati ang pakiramdam mo'y magiging hawakan. Ang mga ilog at batis silang tunay na kaakit-akit na para bang nag-aanyaya at naghahalinang sila'y inyong languyan at pagtampisawan. Sabi nga nila dito sa Balbalan, kung ikay nalulungkot at namumroblema, sa Balbalasang ka magpunta. Pambukad pa lang yan mga kababrayan. Sa aming pagbabalik, papasokin naman natin ang nakakamanghang kuwebang ito na pwede daw maging terminal ng bus ang lawak ng loob nito. Excited na akong pasukin yan. Huwag kayong aalis dahil sama-sama nating tutuklasin ang mga yan dito lamang sa Kahangahangang Pilipinas. Sigurado ako nag-enjoy at na-relax na kayo ng husto sa Mount Balbalasang. Kaya naman, mag-inat-inat na ng mga binti at paa dahil mahaba-habang lakaran na naman ang ating susuungin papuntang Tawang Cave. Mula sa Tabuk City, 2 oras na biyahe ang kailangan takbuhin hanggang sa bayan ng Pinukpok, kung saan matatagpuan ang pinakamalapit na daan para marating ang ipinagmamalaking cave ng Balbalan, ang Tawang. Hindi madali ang dadaanan ng sasakyan dahil may ilang parte ng kalsada ang hindi pa sementado. May mga ilog at sapa din dapat tawiran. Kaya kahit tagtag na ang katawan sa biyahe pa lang papuntang Pinukpok, sugod pa din at talaga namang walang atrasan. Nakakapagod yung pagpunta sa Tawang Cave, pero dahil na rin sa mga sinasabi ng mga kasama namin na gaano to kaganda, yun yung nagbibigay sa amin lakas loob para marating namin. At di lang yun, na dahil din sa kanila, sinasabi rin nila sa amin na kami daw yung unang team media na makakarating sa Tawang Cave. Ride na rin yun ng grupong Kahangahangang Pilipinas, si Feber, na marating namin ang Tawang Cave. Kakaibang determinasyon talaga ang bitbit namin dito sa Kahangahangang Pilipinas para maipakita din naman sa inyo ang ganda ng Tawang Cave. Abay 2 hanggang 3 oras pa kasing nakared ang dapat naming takatin bago tuluyang sakitin ang nasabing kuweba. May komunidad din kaming nadaanan na talaga namang nakakagaan ng pakiramdam ang pagtanggap. Halos isang barangay kasi ang sumama sa amin para kami tulungang makapunta sa kuweba ng Tawang. Daming sumama sa amin kasi nga sa hirap ng daan at baka nga gabihin kami. Hindi nga sila nagkamali, ginabi nga kami. Buti nga marami talagang sumama sa amin. Salamat sa inyo.
At talaga namang namangha kami lalo ng aming libutin ang kaloob-looban nito. Abay, sinong mag-aakala na kakasya pala ang isang terminal ng bus sa loob nito? Bukod sa nakakalulang kagandahan ng mga stalactite at stalagmites, na talaga namang mapapanganga ka na lang habang minamasdan sila. Mas bibilib ka sa ating inang kalikasan dahil daan o libong taon ang ginugol ng panahon para magkaroon ng ganito ka-perpektong cookies ang bawat isa sa mga ito. Awisin ko nga pasya rin dito nga cave no makita ti kas ano ti kinapintas ulig na ti balbalan tawang cave. Isa pa lang yan sa 3 kuwebang ating papasukin. Next up, Naanos Cave. Kasama din namin pumasok sa kuwebang ito ang mga residente ng Tawang. At dito sa Naanos, bukod sa mga rock formations na animoy sumasaludo sa iyo, naglipa na ding mga paniki ang sasalubong sa mga bisitang papasok dito na parang nagsasabing, "Welcome sa Naanos Cave." Awisin ko amin mapanagpasyar ti part ti balbalan nga maanos na panyukitain ti natural beauty ti cave. Hep, hep, hep! May isang kuweba pa tayong susuungin na talaga namang very challenging. Hindi ko talaga makakalimutan ang experience na to dito sa Balbalan. Kung bakit, alamin po natin ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Kahanga-hangang Pilipinas. Hindi pa nagtatapos ang ating cave escapade. At dahil nga kakaiba, exciting at super challenging ang mga trip namin ito,
Abay, papalagpasin ko pa ba ang pagkakataong mapasok ang isa sa mga pinakasikat na attraction dito? Ang Ugid Subterranean River. Aabot sa 15 to 20 minutes ang babiyahihin mo pababa. Ibig sabihin, maglalakad ka mula sa taas, pababa dito, sa isa sa mga entrance ng Ugin Subterranean River. So ngayon, medyo nanginginig na ako. So, kasama natin ngayon si Gab Rufino. Kapitan, para po ba sa first timer na kagaya ko, ano po ba yung inaasahan ko na nakikita ko sa loob? Tsak na pagkukulat ko kayo pag nasa loob kayo din talagang iba-iba ang pakinamdam pag nasa loob ka. Talaga po bang sulit yung akyat para-out po namin pag nakita na namin Talagang po? sulit na sulit ko pag pasok ko doon. Sulit na sulit. Kaya tara na, pasok na tayo sa loob. Sa bukana pa lang ay ramdam mo na ang excitement, pero may halong kaba dahil masikip ang mga lagusan. At dahil nga kuweba, syempre, madilim. At bukod sa amin, ay lagaslas lamang ng tubig ang inyong maririnig sa ilalim nito. Kasunod na tayo ng Ugin Subterranean River. Kaya alas natin ko, train to train. Sulit ang pagod. Tara! Akyat dito, akyat doon, baba dito, baba doon. Whew! Pahirap pero masarap sa pakiramdam. Nakakapagod talaga, pero dandananan, ayan na ang lagusan! Wala pa tayo sa kalahati ng ating paglalakbay dito sa Ugin River. Pero kung pagod ka na, merong exit sa likod. Pero sabi nga ni Kuya, maganda ba mag-exit dyan? Oo. Na paano pag gusto ko ng extreme? Yung mas mahaba. Dito kayo. Kung sa taas. Kung doon daw sa taas. Doon tayo mag-exit. Doon tayo mag-exit sa taas. Isa sa mga katunayan at palatandaan na sa loob ng Ugin Subterranean River is pinapanatili nila yung kaayusan, kalinisan at seguridad. Gaya na lang nito. So, in-update nila tayo noong August 7, 2014. So, it is proven na safe to. Yeah, okay. Let's go! Itong dalawang bato na ito yung nagiging tulay natin dito sa baba na napakalalim. Kaya kung makikita nyo, wala tong dalawang batong to. Maring hindi tayo makatawid dito sa kabila. So tara! Hindi naging madali ang paglabas namin dahil mas naging makipot at mas delikado ang tinahak naming daan palabas ng Ugin Subterranean River. Pero dahil sa pagpupursige at determinasyon, kahit mahirap at halos nag-ala Spider-Man na kami sa paghanap ng daang palabas, salamat sa Diyos at kaming lahat ay ligtas at sobrang ligayang muling nasilayan ang haring araw. Yung overall experience ko dito sa pagpunta dito sa Subterranean River, dito sa Ugid, masasabi ko siya, it's a one-of-a-kind experience kasi number one, yung mga rock formations na makikita mo sa loob at talagang ibang klase talaga. As in talagang mapapa-amaze ka at talagang kahanga-hanga talaga yung Ugid Subterranean River. Pero, may papayo ko lang sa mga taong gustong i-explore tong lugar na to, hindi ito yung lugar para sa mga bata. Kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo ng extreme na adventure, ito yung perfect na lugar para sa'yo. Itong Ugid Subterranean River. And
para naman sa mga gustong pumunta, masasabi kong maganda talaga itong lugar na to. Pero mas maganda na naisipin talaga natin na pagpasok mo sa Subterranean River is yung kailangan safe tayong lahat. Pagpasok at paglabas, talagang dapat yung safety natin yung pinaka-importante sa lahat. At dahil sa hindi inaasahang pagkaligaw namin sa ilalim ng Ogid River, kinapos na po tayo ng oras para sa putahing aming sanang ipapatikim sa inyo. Pero don't you worry mga kababrayan, dahil bukas, isang napakasarap na panghimagas na ibinalot sa kakaibang uri ng halaman. At meron pang putahing ipinagmamalaki nila sa Balbalan na talaga namang napakaanghang pero katakam-takam, ang binungol. Kasama ni Ate Lian, ako po si Brian at ito ang Kahangahangang Pilipinas. Kayamanan ng bayan at kababayan, karunungan, karangalan, hindi mo matatawaran. Likas ang kayamanan ng bayan at kababayan, karunungan,